titira. Ang inyong bayan ang magiging aking bayan. Ang inyong Diyos ang magiging aking Diyos. Kung saan kayo mamatay, doon ako mamamatay at doon din ako malilibing. Parusahan sana ako ni Yahweh ng pinakamabigat na parusa kung papayagan kung magkalayo tayo, maliban na lamang kung paghiwalayin tayo ng kamatayan. Nang matiyak ni Naomi na hindi talaga magbabago ang isip ni Ruth na sumama sa kanya, hindi na siya tumuto. Ayun po, di po. Kaya't nagpatuloy sila ng paglalakbay. Sige lang po, Mahal. Sige po, ayan na. O sige, okay lang. Hanggang doon na lang po, Mahal ko. Opo, hanggang doon na lang. So makikita po natin na yung puso ni Ruth talagang buo. At sinabi niya po na kikilalanin ko ang inyong Diyos ay ang magiging aking Diyos. So doon po malinaw na lumaki siya na ang kinikilala niyang Diyos ay iba. Hindi po yung Diyos ng Israel. So parang nakita ko po ngayon, related po sa nangyayari, di po ba? Na kaya nagkakaroon ngayon ng gera dahil ang Diyos na kinikilala nila ay hindi ang Diyos ng Israel. Dahil kung isa po ang Diyos na kinikilala din nila kung ang Diyos ng Israel, hindi po nila hahayaan na masaktan o bombahin ang Israel. So sabi ko, Lord, hindi ko akalain na meron po palang kaugnayan. At ginagamit mo si Ruth para ipakilala na may mga taong iba ang Diyos nila. Pero nakita po natin na sa salita niya, hindi siya naitaboy ni Naomi nung kanyang manugang, kundi nagkaroon siya ng covenant sa sarili niya na kamatayan lamang ang maghihiwalay sa atin at ang Panginoon, ang Diyos mo, ayun ang gusto ko pong i-emphasize, ang Diyos na kinikilala mo ay siya na rin aking magiging Diyos. Ayun, mahal ko. At ang pangyayari po sa kwento, nakabalik na po sila dun sa bayan ni Naomi. Nakita po ulit sila ng mga tao at natuwa yung iba. Ngunit si Naomi po, meron siyang bitterness na ang tawag niya, baguhin niyo na yung pangalan ko dahil ako ay nagkaroon ng mga kapighatian sa buhay. Umuwi ako na walang asawa, wala na mga anak, at ang kasama ko lang ay aking manugang. At nung isang araw po, eto si Ruth, hindi lang po siya tapat, kundi siya din po ay masipag. Ang sabi niya po sa kanyang nanay kay Naomi, na siya po ay pupunta sa bukid at siya ay mamumulot ng mga uhay na naiwan na gumagapas. Hanggang ngayon po ang Israel po, meron silang law na kung sino po ang may pag-aari ng kunyari po ang mga taniman, kunyari palayan o ano, meron pong parte doon na iniiwan para sa mga namumulot. So hanggang ngayon po pinapractice po nila yan. Kunyari po meron silang ubasan, meron silang taniman ng mga orange, kung ano po ang meron. Meron po talagang parte na inilalaan sa mga pumupunta para mamulot. At kadalasan po pag natapos na silang mag-ani, natapos na yung anihan, yung mga naiwan po, legal na pong puntahan ng kung sino ang nagnanais na mag-ani. So si Ruth po isa doon ng mga panahon na yon. At to make the story short po, napunta po siya sa isang farm na pag-aari po ni Boaz. Si Boaz po ay nasa blood lineage ni Naomi o nung asawa ni Naomi. So doon po natin makita. Mahal ko, punta ka na po sa verse 2, sa 2, opo. Sunod sa bukid ni Boaz. Ayun po. Dito na po sa verse 11. Okay, verse 8 po, mahal ko. Nilapitan ni Boaz si Ruth at kinausap. Nawawala ako. Sa 2 na po tayo, chapter 2, verse 8. Nandun na po ang senaryo po, si Ruth, nandun na, namumulot na siya ng mga uhay. Tapos punta ka po sa verse 8, mahal ko, chapter 2. Nilapitan ni Boaz si Ruth at kinausap, anak, huwag ka nang pupunta sa ibang bukid. Dito ka na lamang mamulot kasama ng aking mga manggagawang babae. Tingnan mo kung saan sila gumagapas at sumunod ka. Sinabi ko na sa mga tauhan ko na huwag kang gambalain. At kung ikaw ay nauuhaw, malaya kang uminom ng tubig mula sa aking banga. Tuloy lang. Sige lang po, mahal ko. Tuloy. Nagpatira pa si Ruth bilang pagbibigay galang at nagtanong, ako po ay isang dayuhan, bakit po napakabuti niyo sa akin?
Sumagot si Boaz, nabalataan ko lahat ng ginawa mo sa iyong biyanan mula nang mamatay ang iyong asawa. Alam ko ring iniwan mo ang iyong mga magulang at sariling bayan upang manirahan sa isang lugar na wala kang kakilala. Pagpalain ka nawa ni Yahweh dahil sa iyong ginawa. Gantimpalaan ka naman nawa ni Yahweh ang Diyos ng Israel sapagkat sa kanya ka lumapit at nagpakupok. Sumagot si Ruth, salamat po. Pinalakas ninyo ang aking loob sa inyo. Sinabi, kahit ako isang hamak na lingkod at sa katunayan hindi kabilang sa inyong mga manggagawa, naging mabuti kayo sa akin. Amen. Okay na po, mahal ko. So, dito po, makikita natin ulit, emphasize po Nang natin, dumating ang oras ng pagkain, tinawag ni Boaz si Ruth, halika rito, kumuha ka ng tinapat, isawsaw mo sa sarsa. ayun po, yun. So, doon po, emphasize po natin ulit, na ang favor ng Lord dumadaloy na kay Ruth. At nabalitaan po ni Boaz, siya po yung may-ari nung farm, nabalitaan niya lahat ng ginawa at nag-speak po siya ng blessing para kay Ruth. Ang sabi po, pagpalain ka nawa ni Yahweh dahil sa iyong ginawa, sa pag-aaruga niya kay Naomi, sa pagiging tapat niya sa kanyang biyanan. Alalahanin po natin muli, si Naomi po ay Israelites. Ang Diyos niya po ay si Yahweh. At gantimpalaan kanawa ni Yahweh ang Diyos ng Israel. Ayan po. Sabi ko, Lord, talagang you're amazing. Talagang ina-highlight niya na si Yahweh ang Diyos ng Israel. At ayun po, natuwa naman si Ruth, nagpasalamat sa kanyang pagpapala. At as ang naging kwento na po, patuloy po si Ruth na nag-harvest. Pag-uwi niya po, ang dami niyang ani, ang dami niya dalang-dala. At hindi lang po, habang nandun siya, malayo po siyang kumain, uminom, nagkaroon siya ng kalayaan na mag-harvest. So, nung nalaman po ni Naomi, pag uwi niya, dala-dala niya yung kanyang mga na-harvest, tinanong po ni Naomi, yung kanyang biyanan, saan ka nanggaling anak? So, naikwento niya po na si Boaz, yung palayan, farm ni Boaz, doon siya nakaani. At dito po, ginamit ng Lord si Naomi para bigyan ng wisdom kung anong maipapayo niya. Dahil po sa katapatan ni Ruth kay Naomi, siya po ay sumunod. So, nung matatapos na po, so naging mabuti po si Boaz kay Naomi. Ngayon po, pagkakatapos po ng anihan, nagkakaroon po ng parang celebration. At si Boaz po ay binata. Ngayon, pakinggan po natin, alamin po natin kung ano ang naging payo ni Naomi kay Ruth na naging daluyan ng pagpapala ni Yahweh dahil kinalala na siya, nagpakupkup na siya sa Diyos ng Israel. Mahal ko, punta ka po sa ano po, dito na sa chapter 3 na po. Sige. Naging mabuti kay Ruth si Boaz. Isang araw ay kinausap ni Naomi si Ruth. Sabi niya, anak, kailangan ihanap kita na magiging asawa upang magkaroon ka ng sariling tahanan. Natatandaan mong sinabi ko sa iyo noon na kamag-anak natin si Boaz. Mga manggagawa niya ang mga kasama mo sa bukid. Ngayon, makinig kang mabuti. Magpag-iik siya ng sibada mamayang gabi, kaya't maligo ka, magpabango ka at isuot mo ang pinakamaganda mong damit. Pagkatapos pumunta ka sa giikan, ngunit huwag mong ipaalam na naroon ka hanggang sa makakain at makainom si Boaz. Tingnan mo kung saan siya matutulog. Lumapit ka, iangat mo ang takip ng kanyang paa at mahiga ka sa may paanan niya. Sasabihin niya sa iyo ang nararapat mong gawin. Sumagot si Ruth, gagawin ko pong lahat ang inyong sinabi. Ayun, amen. Nagpunta na nga si Ruth sa igiikan. Okay, Opo, yun po, doon na. So, makikita nyo po ulit, si Ruth, andun talaga po yung faithfulness niya sa pagsunod kay Naomi. Yung wisdom po na binigay ng Panginoon kay Naomi, ginagalang po talaga ni Ruth. So, madami pong mga katangian si Ruth na naging dahilan na lalong dumaloy sa kanya ang favor ni Yahweh. So, sa madaling sabi po, sinunod po ni
ni Ruth ang binili ni Naomi. Pumunta nga po siya, hinanap niya kung asaan matutulog si Boaz pagkatapos po ng katuwaan. At ganun po yung ginawa niya nga. Nahiga siya sa may paanan ni Boaz. So, meron pong mga kultura ang Israel na hindi po natin masyadong maunawaan. Pero kailangan lang pong sumunod talaga ni Ruth. At mahal ko, punta ka na po sa verse 8 na po ng chapter 3. Verse 8, chapter 3. Opo, yan. So, ang Nang senaryo... magkahating gabi, sige po, mahal ko, tuloy lang. Nang maghahating gabi, nagising si Boaz. Nagulat siya nang makitang may babae nakahiga sa paanan niya. Sino ka? Tanong niya. Si Ruth po ang inyong lingkod. Sagot ng babae. Isa kayong kamag-anak na malapit, kaya dapat ninyo akong kalingain at pakasalan. Sumagot naman si Boaz. Pagpalain ka ni Yahweh, higit na kagandahang loob sa aming angkan ang ginawa mong ito, kaya ginawa mo sa iyong biyanan. Hindi ka naghanap ng isang lalaking bata pa na maaring mayaman o mahirap. Ipinatag mo ang iyong kaloob, ang iyong loob. Nalalaman ng buong bayan na isa kang mabuting babae. Gagawin ko ang lahat ng sinabi mo. Totoo nga ako'y malapit ninyong kamag-anak at may tungkulin sa iyo. Ngunit may isang mas malapit na kamag-anak kaysa sa akin. Dito ka muna hanggang madaling araw. Bukas ng umaga, aalamin natin kung pakakasalan ka ng lalaki sinasabi ko. Kung hindi, ipinapangako ko kay Yahweh, ang buhay na Diyos na gagampanan ko ang tungkulin ito, matulog ka muna. Amen, yun. So, ang kwento po, kasi sa kultura po ng Israel nga, di po ba pwede ngang mapangasawa? So, nangangahulugan po, meron pa pong single sa pamilya nila Boaz na kailangan niya po muna ikonsidera. So, sa madaling sabi po, kinabukasan si Boaz po, pumunta siya dun sa lugar kung saan, sa public. At nang dumaan po yung pinsan niya na yon, sinabi niya na kailangan merong magpakasal dito sa asawa ng pinsan natin dati para ang pangalan niya ay magpatuloy. At ngunit kapag pinakasalan mo siya, syempre magkakaroon na po siya ng karapatan dun sa property nung pinsan. So parang nag-alinlangan po yung ang sabi niya, ikaw na lang magpakasal. So to make the story short po, si Boaz po ang nagkaroon ng karapatan na pakasalan si Ruth at sinabi niya po maraming taong saksi na ikaw ang nagdesisyon na maaari kong pakasalan si Ruth. Ayan, punta na po tayo dito sa dulo na mahal ko. Ang ganda po diba ng story kung paanong yung dahil sa pagsunod niya at pagkilala niya sa Diyos ni Naomi ang pagpapala na Lord. Meron pa po yan, mas maganda sa dulo. Ayan, mahal ko. Sige na po. Sa 4 na. At, Chapter 4. opo. Ito na po mahal ko yung ng chapter 4 po, verse 13. Okay. Napangasawa nga ni Boaz si Ruth at inuwi sa kanyang tahanan. Pinagpala ni Yahweh si Ruth kaya't ito'y nagdalang tao at nanganak ng isang lalaki. Sinabi ng kababaihan kay Naomi, purihin si Yahweh, apo na kakalinga sa iyo. Maging tanyag nawa sa Israel ang bata. Nawa siya ng kaaliwan sa puso mo at mag-alaga sa iyong pagtanda. Ang mapagmahal mong malugang na nagsilang sa bata ay higit kaysa 7 anak na lalaki. Kinuha ni Naomi ang bata, magiliw na kinalong at inalaga ang mabuti. Siya tinawag nilang Obed. Ipinamalita nilang nagkaapo na ng lalaki si Naomi. Si Obed ay isang ama ni Jesse na ama naman ni David, yon. So, ang pinakaano po doon, mahal ko, si Jesus po nanggaling sa bloodline ni David. Nakita niyo po, ang pagpapala ng Panginoon kay Ruth na nagpasailalim, na kinilala si Yahweh, inalagaan at naging tapat kay Naomi. Siya pa yung ginamit ng Panginoon, yung bloodline niya ang pinanggalingan ni Jesus. So, di po ba nakaka-bless po, nakaka-bless na tayo po ay parang si Ruth.
na tayo po ay lumipat na ngayon sa pagkilala sa Panginoon ng Israel. So, ang pagpapala po, ang hiling ko po at dinideclare ko po na ang pagpapala at pagkupkup ni Yahweh, ang Panginoon ng Israel, ay siya pong magpala sa atin katulad ng pagpapalang ginawa niya kay Ruth, at gamitin tayo ni Yahweh sa isang divine purpose. Di po ba? Sino po ang mag-aakala na si Ruth ay gagamitin ng Panginoon na maging linya, ang bloodline niya, ang maging kaparte kung saan manggagaling si Jesus. So, tayo po ngayon na kumikilala na sa Panginoon ay maaaring gamitin ng Panginoon na maging linya ng kanyang mga divine purposes, mga gawain niya po. Katulad po ng dati natin na pag-aralan na pwede tayong maging Ananias sa kapwa. Katulad po ng sinabi ni Sister Lori nakaraan, hindi lang sa kapwa, sa anak natin, sa asawa natin, sa kapamilya natin. So muli po mapalad po tayo at nagpakilala ang Diyos ng Israel sa atin sa pamamagitan po ng Bible. At meron po tayong karapatan ngayon na angkinin na ang pagpapalang binigay ng Panginoon at pagkupkop na ginawa ng Panginoon kay Ruth ay dumaloy nawa sa atin. Ayun. Thanks be to God. Sharing na po tayo. Yes, Lord. Hallelujah. O sino po ang mahal ko? Alam ko po part-time si Ruth. Na nung kinalala natin ang Panginoon ng Israel, talaga naman, ang pagpapala at pagkupkup ng Panginoon, unlimited. Ayun. May share ko lang God is really great. Amen. Alam niyo po, true, naiiyak talaga ako every time po napapasok ako sa trabaho ko, which is ang trabaho natin ay medyo magpipi ng pasyente, So, may isa po akong, to make this story short, may isa po akong patient na ilang araw na siyang hindi kumakain. Talagang wala po nag-attention sa kanya. And then, ako po, tuloy po akong papasok sa pasyente ko, lahat po, general, pinagpipray ko po sila. Talagang pagpasok ko pa lang ng hospital, pagpasok ko ng mga room, at nililehens ko po sila. Hinahingi ako lagi ng gabay sa Lord. Talaga pong itong Holy Spirit, nangungusap na ano po siya, napakasuplado niya, talagang ayaw niya kumain. So nandoon po lagi ang desire ko na maging mabait, laging pangunawa po sa pasyente kasi may sakit po sila. So, Amen. to make this story short, naamo ko po siya na kumain. So, hindi talaga nagulat po ako, nag-call live. Sabi niya, hinahanap niya ako, nasan daw yung maliit. Kasi nga, hindi siya masyadong sa mga nurses. So, pumunta ako, anong gusto mo? I feel hungry. I want some food. So ngayon, itinaas ko yung kama niya, pinaupo ko siya kasi po, ang case naman niya po ay bad gout, yung gout po. Talagang pagana po ang mga kaso-kasuan niya. Hindi na po niya igagalaw masyado ang binti niya. Talaga in pain po siya. Alam niyo po talagang noong pong humingi siya ng pagkain, ako po'y napadasal, thank you Lord, talagang Amen, Holy yes. Spirit, Holy Father, Holy Son, Holy Spirit, always with me. So, excited po ako, kuha ako ng mga kung anong pwedeng i-offer sa kanya. And you don't believe po, naubos niyang lahat. Pagpasok ko sa room, kasi nag-visit na po ako sa ibang pasyente, nagulat yung nurse. Sabi niya, anong ginawa mo? Bakit bigla siyang humingi ng pagkain? Sabi ko, sa totoo lang sabi ko, every time I pray for him. Laging, alam niyo po, hindi po ako nahiya magsabi sa mga nurses ko. Kasi po marami po akong cases na ano daw po ang sikreto ko kung paano ko dahil yung mga pasyente minsan po napakasado, paano po daw nakukuha ang loob nila. Ang lagi ko po sagot sa mga nurses ko, through prayer. Through Hindi prayers. po ako nahihiyang sabihin sa mga nurses, at talagang sabi ko, ang prayer lang ang aking sandata sa pagtatrabaho ko dito. Isa po yun, sabi Amen, ko. Number amen. 1 po yun. Amen. Siguro yun po ang lead ng Lord sa akin. Talagang sinasabi ko sa mga nurses,
Oo, nakakamangha, di po ba? Simpleng gesture, pero pag talaga pong nag-prayer tayo, napakagrabe po ng prayer. Ng, Talagang nandyan po si Lord, gagamitin ka. So amen, yun lang po amen. ang may share ko, kaya patuloy po tayo, nasa bawat circumstances, talagang lahat po din ang blessing sa akin. Oh my God, uncounted po. Hindi ko po mabilang Hindi lahat mabilang. dahil nga nagtitiwala tayo sa Lalo na Diyos. yung So, kaligayahan sa pray lang. puso, opo. Kaligayahan sa puso na hindi kayang bilhin ng kahit anong halaga. Isa yun Yes. sa napakalaking biyaya ng Panginoon. Sister Lori, ikaw po. It's your turn. Thanks be to God at kasama ka namin ngayon. Magandang umaga po sa taga Bicol. Salamat po, Sister Christina and yung anak niya. Kung mapansin niyo, hindi po ako magaling magsalita. Hindi mo. Powerful ba? Hindi ako magaling magsalita kagaya ng aking kapatid na si Gina. Pagka may mga event na yan ang nagsasalita, tahimik lang ako. Lagi akong behind the camera. Pero sa pagkakataong ito, parang napipilitan po ako magsalita. Anyway, gusto ko lamang pong magpasalamat ulit. Unang-una, binigyan po ulit ako ngayong sa oras na ito na isang biyaya po ulit ako na magkaroon ng panahon. Na binigyan ako ni Lord ng iti blessing na ako yung makasama ulit sa inyo. Lagi pong ang aking puso gustong makasama. Alam mo yung salitang willing ka pero ang The katawan mo flesh, pagod na. yeah. So ngayong oras na ito nagpapasalamat ako. Galing po ako sa nakatulog na po ako. Sabi ko sa aking kapatid, tawagan mo na lang ako. At ako'y pagod na pagod maghapon. So isa pong blessing ito at ako po'y nagpapasalamat at ako'y naging parte ng inyong ministry na ito. Amen, Salamat amen. po, Sister Christina, sa inyong paglilid ng ganitong ministry. Thanks be to God. Noong kauna-unahan nabanggit ko sa inyo na parang may gumaan yung aking pakiramdam. Kung matatandaan niyo po yon na nabanggit ko na parang biglang bumukas yung kalooban ko inside na gumaan. At patuloy pong nangyayari yun sa akin. Kahit hanggang ngayon, sa totoo po. Thanks be to God. At kanina nung tayo po ay kumakanta yung ating opening song, ay hindi ko po kabisado yung song. Subalit ako'y nakikinig sa boses ng mga taga-Bicol. Patuloy ko pong ninanamnam yun. So ang gusto ko pong sabihin, kayo pong taga-Bicol ay kayo po ang nakakakuha ng aking atensyon, siyang pumapasok dito sa aking kalooban. Totoo ka. Kaya ako po'y nagpapasalamat sa inyo. Sa totoo po ako'y nagpapasalamat at ako'y i-invite nyo rito sa inyong ministry na ito. Ngayon, dito po naman sa ating naging reading, ang nakapukaw po sa aking atensyon ay si Boaz. Si Boaz. Yung kanyang selfishness. Hindi niya inisip ang kanyang sarili. Totoo ka. Hindi niya inisip. I-consider muna niya yung kalooban ng Diyos. Ano yung kalooban ng Diyos? Na meron pa siyang inisip na ibang tao na magiging karapat-dapat para kay Ruth. So, makikita natin na yung pagsunod pa rin niya, kagaya ni Ruth. Ang i-compare ko sa akin para kay Ruth, ako alam ko hindi ako karapat-dapat na kahit anong hingin ko sa lagim, hindi na ako humihingi. Sa totoo po, hindi ako humihingi. Dahil sobra-sobra na ang binibigay sa akin. Pakiramdam ko hindi ako karapat-dapat. Pero ako'y patuloy, laging nagpapasalamat. Yun po ang aking laging panalangin. Salamat. Hindi ako karapat-dapat na tumanggap lahat ng biyaya niya. Subalit ako'y nagpapasalamat. So yun po ang i-share ko naman kay Ruth. Yung kanyang ini-open na ang sarili niya sa pag-sunod. Wala siyang kamalayan kung ano ang isusunod niya doon kay Naomi. Tama. Pero nagtiwala siya. So yung pagtitiwala niya ni Naomi, ang doon ako humanga.
doon ako humanga sa pagtitiwala niya sa tao na ito. Pagtitiwala ni Ruth, nagtiwala siya kay Naomi. So dahil sa pagtitiwala niya at pagtitiwala niya sa Diyos ni Naomi, hindi siya, yun yung sabi ko nga, Sister Christina, yung anak niya ang naging bahagi noong bloodline ni Ni Jesus. Jesus. Amen. So Yeah. makikita natin na yung talagang pagtitiwala at pagsunod sa Diyos, sa kalooban ng Diyos, ay parating may magandang magaganap. So kagaya nga nung yung anak niya naging ama ni Jesse. Opo. So yun nakakatuwa. At isa pa po, nagpapasalamat ako sa inyong prayer. Salamat Sister Christina sa sama sa akin sa prayer. Isa pong kaligayahan sa kalooban ko. Ganito po yun, hindi ako nasanay ng humingi. Sa ating normal na buhay, kami po ng aking kapatid, hindi ka masanay umasa sa iba, hindi ka sanay humingi. Sa halip, dahil ako'y panganay sa akin, si Gina ay sunod sa akin, kami ang aming naging karanasan ay laging magbigay. So kaya yung kaninang panalangin mo ay na-surprise ako. Parang ginamit ka ng Panginoon para muling iparamdam sa akin na may nag-aalala pa rin pala. So through you, pinaramdam niya sa akin, may nag-aalala sa'yo. Kahit hindi ka humingi, may nagdadasal para sa'yo. So isa pong yun, kaligayahan sa akin, na talaga ipinararamdam ng Diyos na hindi ako nag-iisa. At naging ipinaparamdam niya na yung pagsama mo sa ministry na ito ay kalugod-lugod sa akin. Hallelujah. Kaya po nagpapasalamat ako sa grupong itong ministry ninyo. Salamat po. Thanks be to God. Naku, sis! Sabi mo po, ikaw ay mahiyain at hindi mo lang namamalayan na bawat salitang binibitawan mo, there's power. Ang tulo ng tulo ang luha ko, hindi ko maintindihan. Ganon din tsak sa lahat ng nakikinig. Na yung bawat binibitawan mo, parang sumusuot sa... Basta there's power. There's power sa bawat salitang sinasabi mo. Thanks be to God, you are a blessing din para sa buhay namin. Hindi mo lang alam. Thank you. Thanks be to God sa buhay mo. Okay, Ate Joy, any part from you at then sa Pilipinas? Okay. Na-bless naman po ako sa testimony ni Sir Lorena. Tapos, nung sinabi niya na hindi yung word ko na pinaramdam sa kanya ng Lord na di siya nag-iisa. Amen. Parang bigla ko naalala kasi di ba po sila dumating sa punto na namatay na yung asawa niya, namatay na po yung anak niya. At naniniwala ako. Tapos di ba po nag-decision siya bumalik ulit sa Israel na parang nagbabalik loob na siya sa pagsamba ulit sa Diyos na talagang Diyos ng buhay niya. Tapos, hindi, parang alam ko na ang Panginoon yung kumilos dun sa heart niyo. Huwag niyo nang iwan sa parang kahit wala na yung lahat ng bagay sa kanya, meron at meron siyang gagamitin para iparamdam sa kanya. Amen. Oo nga. Amen. And the same po, pareho po yun sa buhay natin, no, na kung minsan nararamdaman natin na parang mag-isa tayo sa mga pinagdadaanan natin, nag-iisa tayo kapag nasasaktan tayo, o may problema po tayo sa pamilya natin, trabaho natin, pero kahit kailan po hindi tayo iniwan o pinabayaan nyo. Talagang kailangan lang po yung pagbabalik natin, yung pagbabalik tiwala natin sa Panginoon, yung paniniwala talaga, yung faith natin sa Kanya. Yung lang yun ang business. Kaya po, pagka nabibigatan na tayo, nais tayo ng Lord na kasama natin. Kung problema sa atin, maliit yan, malaki yan. Hindi po tayo iiwan ng Lord. Amen. Oo.
ganun siya ka-faithful na nagtitiwala sa kanya at patuloy na kumakapit sa kanya. Kaya po, kung paanong pinalit ng Lord yung greatness kay Naomi Puro, kung sa pangasawa niya po si Boaz, the Lord will also move us greatly in ways na hindi natin na-imagine. Let's Mhm. just walking with God and let us parang ayaan natin yung Lord kumilos. Kumilos. Yeah. Tiwala lang, tiwala. Ayun. Amen. O sa Pilipinas po, sino po ang merong karanasan na masasabi nating ang Panginoon talagang hindi tayo iiwan, gagamit at gagamit siya ng tao para iparamdam sa atin na nandyan ang pagpapala ko, nandyan ang blessing ko para sa iyo. Sino po? Nahihiya pa po. Sige po. Si Sister Clotty po yata mukhang merong Bagay, pwede mo din i-share yung munting blessing talaga ni God sa akin. Kasi yung apo ko, Sister Christina, medyo ano na po siya, umawas na yung ano niya. Okay po siya ngayon. thanks. Sana nga po, lagi ko pong tinadalangin at pinapanalangin ko po talaga kay God na mawala na yung mga halimaw sa katabi niya. Para ano na siya, hindi na po siya naglalayas ng gabi. Pagka lumalabas siya, nagpapaalam na siya. Thank you, Lord. Oh, good. Amen. Habang nagkaroon na po siya ng lecture sa sarili niya, hindi mo na sa isipan niya yung mga pagmamakaawa ako po na halos umiyak na lang ako sa araw-araw. Pwedeng lumuhod ako sa kanya para lang siya sumunod sa akin. Maniwala sa mga sinasabi ko na yung maling ginagawa ay bitawan na niya. Umiwas, hindi ko naman po sinabing huwag makikaibigan. Yung sa ano lang, pero huwag yung lagi-lagi, oras, magdamag, hanggang umaga. Opo. Yan po ang salamat sa kay God na meron na pong natuparan yung mga paghihirap ko at sakripisyong ginagawa ko sa Amen. at Amen. Amen. lagi ko pong dinadalangin na magtuloy-tuloy na po talaga yun. Amen. Mangyayari po. Mangyayari. Amen. Antunin mo na po. Salamat po. Okay. Thanks be to God. Ayan. Amen. Amen. God, God is good. Naapuran po ako ng pagpunta dito at talagang gusto ko pong yung sarili ko na lagi ko pong kahit nagdadasal ako sa bahay. Gusto ko pa rin pong nakikinig dito dahil gusto ko pa rin pong laging tumingin. Amen. Mga natututunan ko talaga dito. Hindi ko pong kinakahiya, hindi ako Amen. nahiya sa ba sila para husgahan nila ako na ay masain ka kaya nag-aano ka ngayon yan, wala akong pakialam sa kanila. Ay yung sarili ko, inaano ko na talagang lagi ko. Amen. Pinapalaan ko. Ayan. Yun po ang paniniwala ko. Sa Diyos lang po talaga ako kumakapit sa ngayon. Kasi wala pa po yung Amen. Amen. naninindig po yung pagiging lola at nanay sa kanila. Kahit hirap na hirap po ako. Salamat po sa inyo. Salamat po lagi. Sa Panginoon. Opo. Amen. Thanks be to God. Ayan. Amen. Ayan. God is good. It's powerful. Opo. Ma, ikaw po, ma. May nire-ready ka po? Napakarami kong i-share. Oo, minamadali ko na kaya nakihin ko. Sabi nga ni Kitty, di ba? Nung sabihin niya sa akin, ma, maghanap tayo na. Sabi ko dito na sa bahay. Pero hindi ako nagdalawang isip na sabihin dito sa bahay. Pero alam niyo, sa totoo lang, nung hinahalang ganito dito, may dumarating, pero hindi sapat. Kulang pa rin. Pero nung magmula nun dito, hindi na ako nai-stress, hindi. May dumarating, misa sobra pa. Ito Amen. isang pasasalamat ko ha. Nung isang gabi, mga 9:30 na, may nagtatakas mo. Mama, tawag sa akin mo. Ang pwedeng makailang 300 kasi wala pang gatas na ako. Gabi na, wala na. Pasasarado na mga tindahan. Eh, ang naman ng Gcash ko is 324. Sa ako, binigay ko yung 300. 24 pesos talaga naman ang Gcash ko.
Kinabukasan, may nag-send sa akin ng 500. Utang talaga. Sabi ko, talaga ako ni Lord. 224 na lang yung laman ng Gcash ko. Tapos pinag-send ng 500. Ang galing talaga ni Lord. 300 lang yung pinag-send ko. Kinabukasan, may nag-send ng 500. Oh, di ba? Thanks be to Amen. God is good. Doble. Pinost ko nga yan. Pag hindi maramot ang Gcash mo, hindi ka pagdadamutan ng biyaya. Amen. Ang Gcash ko, hindi ka Gcash ko, lagi na lang nagkakalabas. Kasi, minsan, ating gabi, magkano, ang daw ng 200, Gcash mo na lang, 300. Hindi, kahit nakatok na ako, mag-send ako niyan. Pero hindi naman kinabukas mo kailang araw. Yung 200 na binigay ko, bumabalik sobra-sobra pa. Ayan. Pag inaano mo sa tipo na ganito, dati pagka lagi ako nai-stress kasi kulang yung budget. Pag mula hindi na ako nai-stress. Laging mayroon. Lagi meron. Amen. Saan man ngayon, pero mamaya meron. Amen. Walang nalilihim sa Panginoon. Yan. Yung i-share ko na ito, ang dami, sabi nga ni Sister Lori, hindi na siya kailangang humingi. Kasi sobra-sobra na yung binibigay. Pasasalamat na lang. Hindi na lang para sa kapwa ko. Pero para sa akin, hindi na sobra-sobra na ay. Baka naman pag humingi pa para sa akin ay maging abusado na. Ayan. Kaya natin ito sabi ni Sister Florin na hindi na siya humingi na para sa sarili. Talaga hindi na ako humingi. Kasi kahit di ka humingi, bibigyan ka eh. Bibigyan ka. Ang hintay yung ginagawa mo. What to do. Yung generosity. Yeah. Yun po. Kasi faithful din po ang Panginoon. Si Jesus po ang nagsabi, magbigay at babalik sa iyo siksik, liglig at umaapaw. Talagang press. Oo, shaken at umaapaw. Isang araw nga lang talagang nakatunayan ko na naman yun. Yan. Alas 9 may ng gabi. Matawag sa akin. Pwede, wala akong makulang kang biling gatas. Ako, magsasarado na tindahan. Ang naman nga ng Gcash ko, 324. Hindi sinend ko na yung 300. Dito 24 na naman ng Gcash ko. Kahit panload, hindi na pwede yun. Nabukasan, may nagdating na 500. Abay, pinipit ako. Ayan. Diba? Opo. Sige. Hindi ka matakot. Ibigyan ka, siksik-lik at Umaapaw, yan. Pangako yan. Si Jesus mismo ang nagsabi niyan. Anyway, sige po, mahal ko, give thanks na tayo. Ate Joy, opo, get ready na po. Mag-church din po kasi sila. Ayun, thank you na. God bless you more and more and more. God bless po. Ano na po ako. Ayan. Thank you. Thank you so much, Ate Joy. God bless. Church sila. Okay po. Bye-bye na. Love you. God bless. Love you. Thank you, Lord, for this blessing. Thank you for all this sharing, Lord, na Amen. makarating po itong sharing na to sa pinakukulan na alam namin na kailangan. Thank you, Jesus. Amen. Amen. We